A blessed morning to all, a beautiful morning, a brand new day again na kung saan ibinigay sa atin ng Panginoon. We have a rainy night. Salamat sa Panginoon ngayon sumikat yung araw. Hopefully ay patuloy tayo na kung saan sikatan ng pagpapala ng Diyos sa araw nito. Muli, itong ang inyong abang lingkod, Pastor Cyril Garanciang Conception Bago Baptist Church. At samahan niya ako sa maikling sandali na ito at ating itulog ang ating mga concern, ang ating pamilya. Salin natin sa paanan ng Diyos. It's good to start the day with the Lord. At yan po ay a very good habit. Yan din ho ay ginagawa ng aking mga membro kasi kami lagi kong ini-emphasize yung tinatawag na starting the day right is to begin with God. Begin with God. Lahat ng iyong mga nais gawin, idulog mo sa Diyos at hayaan mo na ang Diyos kakasig dahil iyong idinulog sa Kanya. At yan po ay napakagandang ugali, napakagandang attitude, napakagandang habit that needs to be exercised in our day-to-day life para po hindi tayo maligaw ng landas. Kumbaga, at yan po ay napakagandang prescription sa buhay. Start the day with God and begin with the Lord to begin right. At yan po ay nakasaad naman sa Kanyang salita. For our food of the day, muli, babalik tayo at tatalakayin natin ang characteristic of the man of God, the servant of the Lord. Dalawa na po ang naisishare ko sa inyo. Yung una, ang sabi doon, siya ay above reproach, blameless. He is not perfect, but he should be less blame when it comes sa mga sitwasyon. Pangalawa, sinabi doon, a husband of one wife, na talagang a leader must be free from immoral activities. At yan po ay nasa buhay. Ang pangatlo at pang-apat, correlated po ito. Ang sabi niya a bishop, if a man desire the office of a bishop, he desire it of good work. A bishop must then be blameless, husband of one wife. Tapos sabi niya, vigilant, sober. Ayan. Vigilant. Ano ang ibig sabihin ng vigilant or sober? Okay? Maunawaan natin yan if we will look for another verse. At nakasaad yan sa 1 Peter chapter 5 verse number 8. Ang sabi diyan, be sober, be vigilant. Yan, binanggit yung dalawang salita. Because your adversary, the devil, is as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfastly in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Ayan. Sabi ni Apostle Peter, sabi niya, be sober, be vigilant. Why? Because you ought to realize you have an enemy. Your enemy is the devil, because your adversary, the devil, was a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Alam niyo po, ang ugali ng lion ay so deceptive. Kumbaga,
sila ay mapanlin lang. Nalinlang nga yung ating unang mga magulang eh. The devil has three, tawag nila yan, tatlong pagkukunwari ng devil. Una, he is a subtle serpent. Nag-i-incarnate yung demonyo sa pagitan ng karakteristik ng isang ahas. Okay? Napaka-deceptive yan. Ang ahas po, hindi nyo mapapansin. Natuklaw na pala kayo. Nakita mo pa lang doon. Malayo pa. So, isa po yan sa pamamaraan, sa trick, sa style, sa technique ng devil. Para ang tao ay kanyang matrap at matokso, mag-aanyo siya. As a serpent. Ang isa pa pong karakteristik niya, ito yung rolling lion. Okay? Ito naman po ay, once the lion roar, it means he already conquered. Okay? Mayroon na siyang na-trap, mayroon na siyang na-captured. Okay? At isa po sa kanyang karakteristik ay tatakutin ka niya. Kaya maraming mga tao ang natakot sa mga sitwasyon dahil the devil really will make yourself, your heart melt or discourage or down. Pwede kanyang papanikin. Kaya marami po nang dumating yung COVID-19, nagpanik. Okay? Trick pa rin ng demonyo yan. Yan ang pangalawa niyang incarnation. Ang una, like a serpent, a subtle serpent. Pangalawa, right like a roaring lion, using persecution, using fear, to defeat you. At ang pangatlo po is like an angel of light. Okay. Ang angel of light, ito po magkukunwari siyang napaka-attractive. At dyan papasok yung panunukso, o-operan kanya ng lust of the eyes, lust of the flesh. Yan po. He will act as an angel of light. Pero ang devastation and destruction, matindi. So dito po, sinabihan ng mga lingkod ng Diyos, be vigilant. Be sober. What is vigilant? What is sober? Well, maintindihan nyo yan pag kayo ay na-engage sa isang labanan. Para kang sundalo. Ayan. The word sober means you ought to be mentally awake. Ayan. Mentally awake. The word vigilant means be watchful. Lagi kang nakabantay. Ayan. Yan ang salitang vigilant. Be on guard. Hindi ka lang alert, mentally awake, but you need to be watchful. Be always on guard. Be always, kumbaga, nakaronda ka lagi. Kaya ang best illustration para maunawaan po ay ang mga lingkod ng Diyos, ang totoong pastor, ay talaga pong binabantayan niya, inaalagaan niya yung mga tupa na kung saan pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya isang rule ng isa pong pangalan ng pastor ay bishop. The word bishop means he is overseer. He is overseeing. Okay? The welfare, the status of his sheep. Yan po yung tinatawag na word na bishop. Ruling
over, watching and guarding the flock, na walang mag-aatake, walang wolf that could attack and penetrate the sheep. Bakit po? Because the shepherds was there to protect them. Pastors were called, or leaders, spiritual leaders, were called under shepherd. The chief shepherd is the Lord Jesus Christ, the good shepherd. But the pastors, spiritual leaders, were called under shepherd. Ang ibig sabihin, sila po ay entrusted by God as a good steward. Kaya po, ang pagpapastor di madali. Ang paglilid spiritually hindi madali. Katulad ng impression ng mga iba na ang madali lang pala magpastor. Mga aral-ngaral ka lang. Sabi nga ng isang bata dahil dynamic yung pastor mag-preach. Sabi niya, after the service, biro mo ang pastor 30 minutes, 1 hour nagsasalita. Oo. Nagagalit pa kasi dynamic mag-preach. Oo. So may sigaw pa, sigaw-sigawan lang pala yung mga tao, tapos may offering pa. Ang dali pa lang magpastor, sabi ng bata. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang pagpapastor ay hindi madali. It's a work. Una-una, development of your character. Pangalawa, the way you handle people is so important. Kaya makita dapat nila na ang pastor ay binabantayan sila, iniingatan sila, pinoprotektahan sila, binibigyan sila ng wisdom, how to handle things, how to face life, how to face trials and difficulties. Ganun po. Kaya itong pandemyang ito, mga minamahal ko, talagang yung samut-sari, pero talagang ang mga mensahe ko dito sa mga membro ko ay talagang feeding din kahit nasa bahay, kasi hindi po kami makapagsama-sama ng lahat Pero I must see to it that they are always inspired. I must see to it that they are always encouraged. I must see to it na sila po, anytime na tatawag ako, anytime na kailangan nila ako, sabi ko kung sino sa inyo may sakit, anytime kailangan nyo, just call me and I'll be there. Bakit po? Yun po kasi ang trabaho ng pastor. He ought to be vigilant, always mentally alert or sober. Ang vigilant, always on guard. Parang sundalo na siya po ang naka-assign na magbantay habang ang mga grupo, ang mga kasama niya nagpapahinga. Yun po ang talagang grabing trabaho ng pastor. Ang butihing pastor ay hindi po yan pakuya-kuya-kuy. Hindi ho. Sabi ko nga sa mga membro ko, samahan niyo ako sa trabaho ko within a week. Kung hindi kayo maririndi. Bakit? Because pag ako nasa bahay, nag-aaral. Continual ang pag-aaral. Pag wala ako sa bahay, nagtuturo. 2 Bible college ang tinuturuan ko. Pag wala ako, hindi ako nagtuturo, may mga speaking engagement ako. Encouraging people. Bible studies. Call dito, call doon. Counseling. Ang daming trabaho. Kaya hindi mo magagawa yan kung hindi ka tinawag ng Diyos. Kaya hindi po madali. Kaya
para kang isang sundalong nagbabantay. You are always on guard for the sake ang iyong mga tropa ay makapagpahinga. Kaya nandyan po, sober ka, vigilant ka, always alert in mind ka, always watchful. Now, nakasaad din ho yan. Sabi sa Hebrews chapter 13, Hebrews chapter 13, verse number 17. Itong chapter 13 po, dedicated po kasi sa pastor yan. Sabi sa verse 7, remember them that have the rule over you. Pero sabi sa verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves to them. Bakit? For they watch for your soul, and they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Isa po sa napakagandang sinabi dito na sabi niya, kayong mga tupa, kayong mga membro, sumunod kayo sa inyong pastor. Obey them that have the rule over you. Why? Sabi niya, siya ang nagbabantay. Ano ang binabantayan niya? Matindi po kasi sabi niya, for they are the one that watching for your soul. Hindi po physical lang ang tinitingnan at saka binabantayan ng pastor, kundi ang spiritual welfare ng mga tao na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ano po yan? Matulungan yung mga taong hindi mapariwara sa kasalanan, ang mga taong magaidan, maturuan na huwag matukso. Okay? Mayroon po talagang nadadown. Mayroon po talagang anong gagawin? Nandyan yung pastor to lift it up those who are down. Those who are discouraged, i-encourage niya. Those who fall ay kanyang ititindig. Kaya po hindi madali yan. Mayroong kung minsan masiselang bagay sa buhay ng mga mananampalataya, ng mga tupa na pambihira, hindi man problema ng pastor, problemahin niya. Bakit? Because may isang kapatid, may isang membrong nahulog sa tukso. Hindi mo naman pwedeng itolerate ang kasalanan. Pero kailangan ipaabot mo na mahal mo. Yung gano'n. Di madali ho yan. Because ang trabaho ng pastor ng pagbabantay, hindi lang po physical. It is a spiritual. Sabi nga, spiritual battle ang aming involvement. Kaya, ang hirap. Pero, nandiyan naman si God by His grace na tumutulong. So, ganyan po. Huwag niyong kakalimutan yung statement na yun. Isang characteristic ng pastor, ng lingkod ng Diyos spiritual ay ano? Kaya, kailangan siyang sober. Pag sinabing sober, mentally awake. Okay? Mayroon siyang tinatawag na vigilant spirit. Alert and always on guard for the sake of His entrusted sheep na entrust sa kanya ni Lord. Kaya po, lagi kong sinasabi sa mga membro ko, panalangin niyo ako. I need more prayer because ang unang tinitira ng demonyo sa simbahan na gusto niyang ma-down, hindi yung mga membro. Ang unang tinitira ng demonyo ay ang pastor. Pag nasira ang pastor, pag nasira ang kanyang pamilya, malaking dagok sa simbahan. Yan po ang characteristic na
kinakailangan ma-manifest sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Kaya sabihin ko sa iyo, hindi ho lahat na nangangasiwa, hindi ho lahat ng nasa leadership ay lingkod ng Diyos. Mayroon dyan, hindi. Kaya kailangan titingnan niyo yung buhay. Oo. Kasi itong characteristic na ito, pang-apat na to, ay hindi mo madali ito. Sabi nga nila, maganda pala. May nagtanong sa akin, Pastor ba may sahod? Hindi ko alam. Sabi ko sa iba, baka mayroon. Pero tanungin niyo mga membro ko dito kung si Pastor Ganancial may sahod. Always yan. Ang mga pastor, karamihan, underpaid. Kasi ito, sa totoo lang, hindi naman kami tumitingin sa material eh. Pag gusto lang, sabi ko nga sa mga membro ko dito, simple lang ako. I want to live a simple life. Ano yun? Having food and raiment, pwede na ako. So pag may kailangan ako yan, alam na ng mga membro ko, talagang magsasabi ako sa kanila, sino naman ang pupuntahan ko? Wala naman ako ibang kamag-anak dito. Kayo kamag-anak ko. There is a need. At minsan po, hindi na ako kailangan magsalita. Kasi yung mga membro ko, alam nila kung anong need ko eh. Automatic po yan. Pag sila'y pinagpala ng Diyos, automatic yan. Their help, their concern, their love, na kung saan invested at saka pinakita ko sa kanila, ganun din po kailang ginagawa. Kaya, pero dito sa simbahan na ito, kung tatanungin ninyo, yung mga membro nyo, kung may sahod ako, hindi ako naniniwala kasi ng pastor sinasahuran. Hindi kasi kami employee. Hindi kami trabahador ng simbahan. No? Kami po ay servant ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi sa mga membro, kung ano ang puso nyo para sa lingkod ng Diyos, gawin nyo lang. At salamat naman na hindi naman ako napapabayaan. Pero kung material na bagay, sahod, wala akong sahod sa simbahan. May pag-ibig po yung mga membro sa akin. Doon ako nabubuhay. At ang kanilang pag-ibig, higit pa kaysa sahod. Yan po. Why? Because I take good care. I was authorized, I was appointed, I was commanded by God to watch for their soul. So, hindi madaling trabaho. It's a hard work, but it's a promising and rewarding work. Dagdagan natin bukas. Ngayon ay tayo dumako na sa pananalangin. Join with me. Heavenly Father, Lord, thank you for this day. Thank you for thy favor. Thank you for thy goodness. Thank you for thy mercy and grace that you have given upon us today. For the life that you have added, the day that you have added upon our life. Panginoong Diyos, maraming salamat that we have ulit chance to thank you for, to appreciate you of all that you're doing in our life. Thank you, Panginoon, sa pagkakataon na kami makalapit sa inyo at madala namin ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya. Aking nilalapit sa inyo ang lahat ng mga members or resident ng Little Baguio. Lahat po ng nakatirang pamilya rito na inyong kalingahin sa araw na ito muli. Handugan ninyo at bigyan ninyo ng inyong pag-iingat, pagpoprotekta, pagpipreserve ng buhay. Pagkalooban nyo kami ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Food in our table.
good health for our bodies. Aking dinudulog sa inyo ang pamilya Buko, Bernarte, Di Guzman, Torla, Manyo, Mongkal, Galang, Baron, Istasyo, Neridon, Nerison, Tiki family, Tapnyo family, Magkalas family, Henson family, Canlas family, De Jesus family, Gomez family, Abena family, Lord, ang mga Vergara family, Gibara family, Paras family, Kayanan family, Liwanag family, Chain family, Panginoon, Season family. I continually pray for Kanyo, Sikat, Tuwa, Sampang, Santos, Masiklat, Castro, Mercado, Ganancial, Narag, Balinas, all of these families, Lord, Gonzales family. Thank you po sa mga kapitbahay kong ito. And thank you po sa preservation at protection ninyo na ang aming lugar sa Little Baguio ay consistently free from the pandemic coronavirus. We pray, Lord, na continually gawin mo rin ito sa aming bayan, ang aming magandang bayan Concepcion. I pray for our government, LGUs officials, mula sa aming Mayor Andy Lacson, Vice Mayor Joey Paloyot and their families. Lord, ang aming mga sangguniang bayan members, ang aming Congressman Noel Villanueva, ang aming mga barrio kapitan sa buong barangay, lalong-lalo na dito sa aming bayan, Panginoon, poblasyon na walang iba kundi si Barrio Captain Feliciano Bong and his family, and Lord, ang lahat ng mga konsihales. Lord God, we pray for your help, for your preservation sa aming mga tahanan. I pray that you continually heal our province. Huwag niyo pong hahayaan na kami po ay magkaroon ng marami pang victim ng contamination of this virus, O God. I pray, Lord, that you continually keep us and preserve us today, ang aming mga frontliners, mga kapulisan, mga kasundaluhan, ang mga doctors namin, Dr. Ellen Grace Balinas, Dr. Victor Ticas, all of these frontliners that we have in the hospitals. We pray for your preservation in their life, protection, Lord, para hindi sila mahawaan. Lord, we pray also for more recoveries sa mga COVID patients, Panginoon. Ibangon niyo po. Nawa, Panginoon, ay malis na ang mga casualties because totoo, dear God, na we are always prone to be contaminated and be infected. Lord, but still we pray for our beloved nation, the Philippines, because as we are always seeing and hearing the report from DOH, Lord, ang bilang ng mga nasasawi at nakontaminate ay dumararami pa rin. Therefore, hindi pa kami set free. Oh God, salamat po na kami nandito sa province. Hindi so much crowded, but we are praying
for the people in Manila na kung saan mayroong grabing incident and contamination, people from Cebu na kung saan yun po talaga ang grabing mga tinatamaan pa. Nanawa kami dito sa province will be always vigilant and on guard, at patuloy ang aming mga LGUs magiging istrikto na bantayan ang aming mga border. Na sino mang mga galing sa Manila will be really honest enough na wag mag-deny. They will be quarantined, Lord, but they need to because kailangan hindi kami mahawaan dito sa aming mga lugar. O Diyos, kiniklaim pa rin namin that healing will be for you, comes from you, and Lord, patuloy kaming nananalangin at naghahantay na kami makaalpas at ang bansa namin makaalpas sa pandemya ito. Ingatan niyo po kaming lahat sa araw na ito. Your supernatural provision, supernatural protection, and supernatural preservation be upon our individual lives, be upon our families, be upon our place, be upon our town and province. For this all I pray in Jesus' name. Amen. Amen.